Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto dito. Kung saan ay gusto po niyang malaman kung paano nga ba nagkakaroon ng value ang isang cryptocurrency. Ayan, meron nga bang backup ang mga ito na gold or mga national currency or fiat currency? Kaya yan po ang aking sasagutin sa video na ito base po sa aking sariling opinyon at nalalaman or pananaw. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Meron nga bang backup ang mga cryptocurrency? Yan na gold or kahit anumang mga national currency. Ang masasabi ko po dyan ay wala. Wala pong backup ang mga cryptocurrency na gold or national currency or kahit anumang fiat currency. Walang backup po yan. Maliban na lamang sa mga stable coin. Yan, yung mga stable coin lamang po ang siyang may backup na mga fiat currency. Kaya ayan, yung tulad po ng US dollar. Kaya yung 1:1, kaya pag maglalabas po sila ng isang ng 1 USD, 1 USDT ay maglalagay po sila ng isang backup na totoong 1 US dollar. Ayan, na nakalagay po sa bangko or nakatago po sa isang secure na lagayan. Kaya ayan, yan lamang po, yan po yung stable coin. Kaya meron din pong mga ibang mga coins na ayan, may backup pero ilan lamang po may backup na gold. Ayan. Pero iilan lamang po yan. Majority po ng mga cryptocurrencies ay wala pong backup na gold or fiat currency or national currency. Kaya, ayan. Ngayon, yung talagang pinakatanong dito ni ka-crypto ay paano nga ba nagkakaroon ng value ang cryptocurrency? Ayan, kung gayong wala naman itong backup. Ayan, kung may gumawa or may nag-create ng isang bagong crypto ay kung wala itong value ay paano nagkakaroon ito ng value or halaga? Ngayon ay dito po papasok yung tinatawag po nilang Initial Coin Offering or ICO. Ayan. Kaya po may mga naka-pre-sale. Ayan, yung may mga pre-sale na yan. Diyan po kumakalap or yung mga creator ng mga cryptocurrency or dito po nag-uumpisa yung kanilang funding. Ayan, sabihin natin ay merong isang bagong crypto. Yan, bagong crypto at saka meron itong magandang project. Yan, kasi yung mga developers naman ito ay yan, mga kilalang developers, sabi natin. Meron silang pangalan at magagaling po sila. At talagang marami pong nagtitiwala sa kanila. At ngayon ay gumawa po sila, nag-create po sila ng bagong cryptocurrency. At ngayon ay inilabas po nila ito bilang isang initial coin offering. Ayan, para yung ICO na ito ay para mag-raise po ng kanilang capital. Ayan, at syempre ilalapit po nila ito sa mga interesadong investor at ibebenta po nila yan sa murang presyo, mababang presyo po yan. Kaya syempre yung mga investor kung nakita nila na yung project na ito ay maganda at ito ay gawa or create ng mga magagaling na developers at maasahan na developers ay syempre bibili sila, mag-i-invest po sila. At ganun din sa mga pre-sale. Ayan, yung mga meme coins. Kaya ganun din yung mga meme coins. Kaya po sila nag-pre-sale para kumalap ng kapital. At yan, sa pamamagitan po ng capital na yan ay dyan po nagkakaroon ng value ang mga bagong cryptocurrency. Kaya kapag kung patuloy na maraming mga nag-i-invest dito, ayan, or maraming nagkakaroon ng interest na mag-invest dito, ay nakakaapekto po talaga yan sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya aangat at aangat yung kanyang presyo pag maraming nag-i-invest dito. Kaya yan, nakasalalay po sa yung parang mga investor na rin. Yung parang nagbibigay ng value nito ng mga cryptocurrency.
Kaya syempre kung pag nagsisialisan yung mga investor nito, ay syempre babagsak yan. Kasi nakasalalay po yung kanyang presyo sa mga investor. Kaya nga yung mga whale, yung tinatawag po nating mga whale or balyena, yung malalaki, yung kanilang kayang i-invest sa isang crypto project or cryptocurrency, ay nakakaapekto po yung kanilang transaction o yung kanilang galaw. Pag bigla po silang bumili, ay ayan, ang impact po naman yan ay matinding pag-angat sa presyo. Pero kung pag sila ay nagbenta, ay ang epekto naman yan ay isang matinding pagbagsak sa presyo. Kaya ayan, dyan po nagkakaroon yung value ng isang crypto. Nanggagaling na rin po yan sa mga investor at hindi po sa backup na gold or national currency, kasi wala pong backup ang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, para kay ka-crypto rito, yan po ang aking kasagutan at paliwanag sa iyong komento rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.